Last Sunday ay napag-aralan natin and I shared to you about the Valley of Baca. So ano ho ang natandaan ninyo tungkol sa Valley of Baca? It is a place where we realize na mayroong season ng dryness and difficulties. Tama po ba? That's why yung Valley of Baca, even the name itself, yung Baca means weeping and dryness. And we realize also na kahit yung po kasing baka also referred to a plant or a tree na balsam. Balsam tree. At doon po siya namumulaklak, doon siya lumalago sa dry ground. And we also realize na even in times of dryness, pwede tayong lumago. Tama po ba? Pwede tayong mamulaklak at pwede tayong mamunga sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Yung Valley of Baca represents life's hardships that God can transform it into sources of blessing for those who keep on trusting Him. Kaya nga doon sa season na ikaw ay dumadaan sa samot-saring mga problema, naniniwala ka na ang Diyos kaya niyang baliktarin ang sitwasyon na gawin niyang pagpapala yon para sa iyo. That's why in our message last Sunday, we end up doon sa chapter 84, verse 7. Puntahan nga natin. Psalm 84, verse 7, na nakita po natin doon na nagkaroon doon ng streams at sa kahulihan ay may pools, merong deposito ng tubig. 84 verse 7, Psalm. Okay. They go from what? Strength to strength till each appears to God in Zion. Verse 8. O verse 6 pala, sorry, verse 6. As they pass through, di ba, the Valley of Baca, they make it a place of springs. And then sabi sa huli, the autumn rains also cover it with pools. And yung pools, ang ginamit pong termino dyan ay beraka, which comes from the root word na barak. Na ang meaning ng barak ay to kneel down to worship. Pero yung meaning ng beraka is prosperity, which give us the idea na yung tunay na prosperity, hindi mo makukuha sa iyong sariling pagpapagal, na may enjoy mo yung prosperity when you learn to kneel down and worship God. Amen. At yung Valley of Baca, makikita natin na God can transform it into a pool, which means prosperity. Kaya nga, as you go through doon sa difficulties ng iyong buhay, sa dryness ng iyong buhay, if you keep on trusting God, you will realize na ang tunay na prosperity ay kasama mo ang Diyos, na siyang iyong sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya nga may tinatawag na in a sense, doon sa Valley of Baca, it becomes a sacred place, between weeping and worship. There's weeping in Christian living. Meron pong pagtangis. Hindi natin may
kakaila iyan. Ano ho? At hindi natin may tatanggi na may mga pagkakataon, ikaw ay umiiyak, ikaw ay nananangis. Pero, in between noong pananangis at pagpapala, nandoon yung pagsamba that makes your situation a place of prosperity because God is with you. Amen. Today, we will once again be hearing another valley. Okay, Lambak or Libis. And this is all about the valley of Beraka. Yung pong ginamit na termino na pulse, which means prosperity, blessing, ano ho. Yan din po ay ginamit na termino, exactly the same term, ano ho, na ginamit po na Valley of Beraka sa chapter 20 ng 2nd Chronicles. So puntahan po natin. And then let's go. Actually 1 to 30 po ito, pero from time to time we will go sa mga verses nito. So we will no longer needed to read it through kasi as this message goes, makikita natin yung mga talata nakapaloob diyan. So I would like to highlight and read yung verse 26. Punta tayo sa verse 26 ng chapter 20 ng 2nd Chronicles. This is our key verse, okay? Sabi po diyan, on the 4th day, so meaning to say, may lumipas ng 3 araw. Tama ba? Siyempre. Hindi ko marunong magbilang. So, may lumipas sa 3 araw. And that 3 days na lumipas, maganda po yung nangyari doon. Pero isusurprise ko kayo. Pero kung may Bible kayo, hindi na surpresa yon. Mababasa nyo na sa verse 25. So sabi niya, on the 4th day, they assembled in the valley of Beraka. Amen. Where they praised the Lord, this is why it is called the valley of Beraka to this day. So the concept of the term Beraka is not just about you and me kneeling before God, also giving us the concept na hindi ka lang nagwo-worship, you also praise His name. Amen. So, ano yung naunang 3 days? Kasi in the 4th day yan eh. Punta tayo sa verse 25. Okay, verse 25. Ang sabi po dyan, so Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder. Amen. Remember this, kung walang giyera, kung walang digmaan, walang plunder. Tama ba? Gusto nyo ba ng plunder? Hello? Hindi yung plunder ng mga korap, ha? Pag sinabing plunder, yan yung samsam, yaman, na nakuha natin sa digmaan dahil nagtagumpay tayo at yung yaman ng ating kaaway, kinuha natin. Amen. So, wala pong samsam na yaman, walang paglawak ng teritory, wala pong dagdag na pagpapala kung walang pakikibaka. So here, it gives us the idea na tapos na po yung pakikibaka. And his men went to carry off their plunder, and they found among them what? Great amount of equipment. What else? Clothing and also articles of value. More than they could take away. Ang sarap ng ganyang sweldo, ano? Amen ba? Yung parang di mo na mapagkasya sa wallet mo. Parang asar na asar ka na magdeposito. Naasar ba kayo magdeposito? No, yung tipong wala ka ng paglagyan, hindi nila kaya eh, oh. More than they could take away. There was so much plunder that it took how many days? 3 days to collect it. Wow. So, I would like you to use your malilikot na kaisipan, imagination. So, just think about this.
hindi lang isa yung naghahakot, hindi lang 10 yung naghahakot ng yaman. And I believe marami nung plunder. But kahit marami silang hinahakot o marami silang naghahakot, it took them 3 days to accomplish na maiuwi yung yaman. Amen. Ang sarap ng ganito, na sinasabi mo sa Panginoon ni Lord, pagod na po ako. Pagod na po akong tumanggap ng pagpapala. No, Lord, medyo bukas naman po Di ko na ho kaya eh. No, it takes them 3 days. So, may idea tayo what is Valley of Beraka. It was the place after 3 days of gathering, the blessing, the prosperity, then they gathered doon sa lugar na yon praising the Lord. Because they were victorious, they were prosperous. Amen. Pero, katapusan lang po yung sinabi ko. Meron pong simula yan. Kaya nga sabi ko po, hindi ka magkakaroon ng samsam na yaman kung wala kang pakikibaka. If you do not engage yourself sa battle, then do not expect what? Plunders, blessing. Hindi mo mararanasan ang paglago, pagpapala, hindi mo mararanasan ang pagbubunga sa buhay pananampalataya kung hindi ka dadaan sa testings and trials. Amen. Kaya nga sabi ko doon sa Valley of Baca, it was a place na sinusubok yung maturity mo. When you go through the Valley of Baca, your maturity is tested. Dito naman sa Baca, you have gone through faithfully, with humility, going through doon sa Valley of Baca, now you are now in the Valley of Beraka because you prove na, Lord, I am victorious. Amen. Pero tingnan po natin yung simula. And this will lead us doon sa first point ng ating mensahe. The crisis. The crisis. Everybody say crisis. Gusto nyo yun? Of course, ayaw natin yan. Pero inuna ko na po yung blessing after crisis. And is there anybody here na exempted sa crisis? I don't think so. All of us ay meron pong crisis sa buhay. And with this, gusto kong basahin yung verses 1 and 2. Sabi diyan, after this, the Moabites, the Moab, the Ammonites, the Ammons, and with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat, the king of Judah. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar. Wala pong social media noon eh. May nagatid ng balita sa kanya at sinabi, may dilubyo na dadating. Ngayon, may social media at hinahype masyado yung bagyo. Di ba? Nakita niyo paano hina-highlight yung bagyo, pero hindi hina-highlight yung pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya nga malamang yung iba, kaya hindi nagsimbi dahil sa bagyo eh. Pero hindi ko sinabing we should not be prepared. Pero aside from the preparation that we are doing, we should also give a lot of space sa pwedeng gawin ng Diyos. Amen. Do you still remember yung anniversary natin last Meron ding malakas na bagyo super typhoon Pero saan tayo nag-focus? Focus tayo sa Diyos. We gathered here, we prayed. Tama ba? At pagdating noong anniversary, na siyang araw din daw, na tatama ang bagyo, walang ulan na malakas. Ambon meron. Walang hangin na malakas. And we all see the goodness of God and His faithfulness and His wondrous works sa ating buhay. Amen. Yun po yung sinasabi ko. May mga pagkakataon,
because of the sad, bad news or inconveniences na nakikita natin sa ating buhay, doon tayo nakafocus. And we forgot, or most of the time, nakakalimutan natin na ang Lord may pwedeng gawin sa buhay natin. A vast army, ang sabi po. And they came to wage war. Pinoprovoke nila, di ba, si Jehoshaphat. Alam nyo, may mga tao at may mga sitwasyon na para bagang they are provoking us. Naranasan nyo na ba yun? Na parang di ka naman kumikibo, pero binabash ka. Tama ba? Wala ka namang intention, pero there are people na para bagang parang paborito kang kantiin o paborito kang buskahin, di ba? Napoprovoke tayo. Here, they came to wage war. Hindi sila dumating doon to make friends. Meron silang intensyon na wasakin, sirain, at kuhanin. No? Lahat ng meron si King Jehoshaphat at ang kanyang bayan na pinaglilingkuran o pinaghaharian. Totoo po ba yun? May mga tao sa paligid natin without valid reasons, no logical reasons na they're trying to parang to test your temper. Amen ba? Di ko sinabing asawa nyo yan, ha? Parang sinusubok kung hanggang saan ang pasensya mo. Amen po ba? Kagabi ho ay nagkaroon ako ng konting oras para sa sarili ko. Sumama ako sa basketball game ng mga kaibigan ko sa Kanlalay. Muntik na ako ma-provoke eh. Meron no kasi daw player, actually player ng Binyan yun eh, lalaban lang sa palarong pambansa na doon. Parang kami na medyo nakakaedad sa kanila at yung mga bata kalaban namin, natambakan namin agad. Nalamangan namin. May time na kinarate ako dito. Ang sakit. Nag-iisip ako, gagantihan ko ba to? Iniisip ko gagantihan ko ba to? Sisimplihan ko ba ng konting... Nagdumating lang sa sarili ko na, hindi, hayaan mo na. Anyway, bata pa siya. Baka masira ka rin. Hindi, joke. Pumasok sa isip ko yun gantihan ko kaya. Parang, hindi ako parang alam mo yun, parang, okay lang. No? Okay lang. Sa buhay natin, malaki o maliliit na mga sitwasyon, dinadala tayo doon sa krisis na, ano ba yung gagawin ko? Papatulan ko pa? O ito ba ay banta sa akin? Ito ba ay dapat kong gawin laban sa kanila? At sabi ko nga po, mas maganda na maging kalmado, mas maganda na ipagkatiwala natin sa Panginoon. Gusto ko ipakita sa inyo yung isang picture ng mapa. How these three forces gathered, where they came from, at yung kanilang direksyon. Meron tayo, paki-flash. No. Na para magkaroon lang tayo ng pansin, o mapansin po natin. Okay, so nakita niyo po yung Dead Sea, So, nandiyan yung Ammon, Moab, at saka po yung Mount Seir, yung Edom, o yung other groups, yung Meunites. So, they gathered together. At yung pong lugar na yun, doon sila, ang sabi doon sa verse 2, naandun na sila to what? Wage war against Jehoshaphat. In the eyes of men, this is three forces against Jehoshaphat. Sa mata natin, minsan iniisip natin, it is all about you, okay, versus your problems.
versus your needs, versus your sickness, versus your dreams. We thought na this is all about you against the difficulties in life. Pero gusto ko pong makita natin ngayong umaga, hindi po yan tungkol sa laban ni Jehoshaphat against these three kingdoms. Ito po ay laban ng Diyos para kay Jehoshaphat. Amen po ba? At gusto ko rin makita mo na ang pakikibaka mo ngayon ay hindi mo pakikibaka, kundi pakikibaka ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen po ba? Totoo po, minsan kakaba-kaba tayo, minsan ay talagang nai-stress tayo, nadidepress. Pero gusto ko pong dalhin kayo sa katotohanan na ang bawat pakikibaka ng bawat mananampalataya ay pakikibaka ng Diyos para sa kanila. Amen po ba? So when we go through this life's crisis, it is a test of our faith and standing. Saan ka ba talaga nakatayo? Natandaan niyo po yung three Hebrew children, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Okay, with this, puntahan natin Daniel chapter 3, verses 13 to 18. Daniel chapter 3. Kasi meron po diyaang decree ang hari na kapag narinig yung trumpeta, sila ay luluhod, sasamba doon sa ina nyo ang gintong imahe, and they should worship. Okay? In verse 13, pinatawag na sila nung hari na si Nebuchadnezzar, and he was so furious. Sabi, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. And Nebuchadnezzar said to them, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Now, when you hear the sound of the horn, flute, cither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand?" Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, "King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if," ito yung gusto ko "even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your God or worship the image of gold you have set up." Sa time ng crisis, diyan mo mapapatunayan kung nasaan ang iyong standing. Ang sabi ng tatlo, ililigtas kami ng aming Diyos. At kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod. Hindi pa rin kami susunod sa nais mo. Amen po ba? Ito yung magandang faith Makasurvive ako o hindi, I will still remain faithful to God. Hindi ko i-deny ang Diyos. Krisis po yan, mga kapatid. Krisis po yan sa buhay. And naniniwala po ako, crisis is real to everybody. At marahil iba't ibang degree, iba't ibang level. But when you go through your life's crisis, gusto kong patunayan mo kung saan nakasalig ang pananampalataya mo at saan nakatindig ang iyong pananaw sa buhay. Amen. You know what happened? In verse 18, in verse 7 ng chapter 3 pa din, nilagay sila doon sa pugon,
7 times pinainit. And after that, napansin noong hari, di ba 3 silang inilagay mo, bakit parang 4 yung nakikita ko? Na lumiligid-ligid kasama nila. Okay? Verse 27, and the satraps, prefects, governors, and the royal advisors crowded around them. Nung inilabas na sila, they saw that the fire had not harmed their bodies, nor was hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Ang galing, ano ho? Minsan pag kumain ka sa samgyupsal, paglabas mo, anong amoy mo? Amoy samgyup ka na din. Tama ba? Pero sila inilagay na mismo doon sa pugon, kahit amoy ng usok, wala. Ganon po tayo pinoprotektahan ng Panginoon sa panahon ng ating crisis. Amen. Sabi mo sa katabi mo, protektado ka. Amen? Protected po tayo. Number 2, let's see the cry. After the crisis, the cry. Kailan ka huling umiyak? Kanina. Kailan ka huling nanangis sa Panginoon? Kailan ka huling umutangol, umiyak sa Panginoon dahil sa sitwasyon ng iyong buhay? Verse 2, let's go back to our text. Ano po? 2 Chronicles 20. Tingnan po natin. O verse 3, I mean. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Alarmed. Naalarma siya. Actually, sa King James, ang sabi diyan, Jehoshaphat feared. Natakot. Meron ba dito sa atin hindi na marunong matakot? Yung totoo. Natatakot tayo. Ipis nga lang takot ka Diba? Lahat tayo na sinisidlan ng takot. At ang sabi po diyan, he resolved to inquire of the Lord. Yung inquire po diyan is investigate, seek with care, ask for, require God, or demand God to do something. Yun po yung sinabi diyang inquire of the Lord. You investigate, Lord. Di ba may ganon tayong panalangin, Lord, ano bang ibig sabihin nito? Lord, bakit ko ba nararanasan ito? You seek the Lord. You ask the Lord. You seek with care. Maingat mong tinitingnan ang bawat detalye ng mga nangyayari sa iyo, sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral, sa iyong relasyon, sa iyong ministeryo, sa iyong paglakad. Lalo na kung may crisis, ang pag-iyak mo sa Panginoon, ito'y pagtatanong sa Panginoon, Lord, with care. You are asking God. You are demanding God, Lord, ano po ba ang iyong layunin? That's why, hindi pa siya nasapat doon. Ang ginawa niya, magkaroon tayo ng pag-aayuno. And what I really like with his prayer, sabi po doon sa verse 12, tingnan niyo po ito. Sabi sa verse 12, Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Naandun sa boundary Lord, wala ka bang gagawin? Andyan na sila. Andyan na yung Meralco, puputulan na kami. Di ba? Andyan na yung bayarin. Andyan na si Judith, si Bill. Sino pa ba? Andyan na yung mga banta sa ating buhay. Lord, wala ka bang gagawin? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Ito yung maganda sa sinabi niya. Let's read everybody. 1, 2, go. We do not know what to do, but our eyes are on you. Amen. Ito yung bahagi ng kanyang pagluha sa Panginoon. Lord, hindi ko na alam ang gagawin. Hindi na po namin alam ang gagawin. Pero isa ang tiyak,
our eyes are on you. Amen. Ito pa yung sinasabi ko. Bago mo tingnan yung bagyo, kung ilang kilometers per hour ang bugso, ang hagupit niyan, no? At sinasabi mong hindi kaya ng pundasyon ng bahay ko, pero Lord, ganun pa man, ang aking paningin nasa iyo. Amen. Amen po ba? We do not know what to do, but our eyes are on you. Normally, we tend to focus on our own resources, our funds, people who could help us. Minsan ganun agad ang automatic na pumapasok sa isip natin eh. Titingnan mo yung resources mo, titingnan mo yung funds mo, titingnan mo yung mga tao sa paligid mo, sino ba makakatulong sa iyo. Pero dito, ang sabi ni Jehoshaphat, our eyes are on you. This story tells us that during crisis, the best way to assure victory and success is what? To cry out to God. To inquire of the Lord and confess we do not know what to do, but our eyes are on you. Amen? And I believe that confession pleases God. Isang tapat na panalangin, isang tapat na pagluha at pag-iyak sa Panginoon, tinugon ng Diyos. And then, let's see, ano yung resulta? May crisis, mayroong pagluha, the crisis, the cry, and tingnan natin yung the confidence that built after this prayer. Saan mo inilalagay ang tiwala ng iyong buhay? Verse 13 and 14, okay, ang sabi po dyan, all the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. 14, then the Spirit of the Lord came to Jahaziel, son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jael, and the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. Verse 15, he said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or be discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Amen. Wala nang propeta ngayon eh. Tama po ba? Nasaan na ang mga mensahe ng Diyos? Nasa Biblia. Amen. Nandito na ang mga propeta, oh. Kapag kayo dumadating sa crisis, ikaw ay naluluha sa mga nangyayari, nandito na yung mga propeta. Oh. Basahin mo. At mula sa mga salita ng Diyos na nangungusap sa iyo, naandun ang kumpiyansa natin. Amen. Tumahimik ba yung Diyos? No. Sa gitna ng kapulungan, sa buong pamayanan, itinayo niya ang isang propeta at sinabi, huwag kayong matakot, huwag kayong manlupaypay, ang pakikipagdigma ay hindi sa inyo, ito ay sa Diyos. At ito rin ang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon. Kung anumang pakikibaka meron ka, hindi yan sa iyo, sa Panginoon. Kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka din dapat manlupaypay. Amen. Ito po yung gusto kong baunin natin pag-uwi. Ito po yung gusto kong kumpiyansa na meron tayo pag-uwi. Na ang bawat panganib, ang bawat pakikibaka, hindi tayo ang nakikipagdigma sa kanila, kundi ang Panginoon ang tumatayo para sa ating panig. Amen. Kakampi mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kakampi mo ang Diyos. Amen. Masarap kayang kakampi ang Diyos? Yes, definitely. That's why napakahalaga po ng MTM. Kasi every day, we read and meditate the Word of God. At mula doon, nakikita natin ang mga pangako, pangungusap ng Diyos. Hallelujah. Yes, may mga pagkakataon, the MTM facilitators will speak what? The Word that comes from God. Or maybe as you sit down, meditating the Word,
the prophet, the characters in the Bible, the very words of the Bible will speak to you to give you confidence. Maybe this morning, you are strengthened, you are encouraged because the words you are hearing from God. Ang gusto kong malaman natin, hindi po tahimik ang Diyos sa pakikibaka na kinakaharap mo. In fact, sinasabi ng Diyos, ang pakikibaka na yan ay sa Kanya lamang. Hallelujah for that. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. So we see the crisis, we see the cry, and now we see the confidence. Nasaan ang confidence? Nasa salita ng Diyos. To the very words of the prophet. At yung words ng prophet na yun is not the prophet's words, kundi ginamit lang siyang tagapagsalita kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ang naririnig mo ngayon ay hindi po galing sa akin, galing sa Diyos. Amen. At yung mga salita na ating tinatanggap, yon ang ating confidence. Kaya nga, more word of God, more confidence that we have. At lalong tumatatag ang ating pananampalataya. So, there's this confidence. And number 4, this celebration. Yon. Tapos na tayo. Merong celebration. Kailan po nagsimula ang kanilang pagsamba? Before the battle or after the battle, according to this story? Worship started not after the battle, right? Amen po ba? Tingnan po natin sinabi po sa verses 20 and 21. Ay, may Tagalog tayo. Maganda sa Tagalog eh. Sabi nung asawa ko navigator, ang dami namang demands nito. Sa Tagalog, maganda kasi yan. Kinabukasan, ng maagang-maaga pa, ang sabi diyan, pumunta sina Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, pakinggan ninyo ako. Kayong taga-Huda at taga-Jerusalem, maniwala kayo kanino? Sa Panginoon ninyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa Kanyang propeta at magtatagumpay kayo. So, before this celebration, there's this what? Sabi ko nga, confidence sa word ng Panginoon. At ang sabi, maniwala kayo sa Kanyang mga propeta. Okay? At sabi niya, this is our confidence. Hindi tayo dapat manglupaypay. Verse 21, ang sabi, matapos niyang paalalahanan, niyang pakikipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga awit. Siguro si Pastor Maidon, si Tata, si Kiel. Pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit, pasalamatan ng Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang alam ko, kapag kayo makikipagdigma, ang nasa unahan niyan, armas ng pakikipagdigma. Tama po ba? Pero sino inilagay niya sa front line? Singers, worshipers. Kaya nga sabi ko po, yung pagpupuri, yung celebration, hindi po yan pagkatapos ng digmaan. Kaya nga, this is our approach when we are facing trials and difficulties in life. Sumamba ka, magpuri ka, magtiwala ka sa salita niya. Ang problema, kaya hindi ganito yung approach natin. Wala tayong salita ng Diyos. Wala tayong pangako. Amen po ba? Kasi kung ikaw ay may pangako ng Diyos at dumating sa iyo ang mga problema, mas pipiliin mo yung pangako ng Diyos na magre-resulta sa iyong puso na sumamba, magtiwala, magpuri sa Panginoon. Amen. So yung pagsamba,
Hindi pagkatapos ng digmaan. Bago ang digmaan. Kaya nga inilagay niya sa unahan yung mga awit. Pinupuri nila ang Panginoon. The front line ng battle ay mga singers. Kung iisipin niyo, it is as if hindi sila papuntang digmaan. Parang papunta sila sa yung procession. Yung procession, saan papunta? Papuntang templo. Papuntang presensya ng Panginoon. Amen. Yung approach mo sa problema, dapat approach mo papunta sa presensya ng Diyos. Amen. Dapat gano'n yung approach mo. Ito yung problema. Handa yung puso mong sumamba sa Panginoon dahil alam mo doon sa problema na yon, naandun ang kalwalatian, pagtatagumpay ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya nga sabi ko, parang magwo-worship sila sa templo. No, nung ini-imagine ko ito, just imagine nakalinya sila, naka-formation sila, pero yung front line nila, worshipers. Naalala ko po yung sinabi sa Psalm 100 verse 4. Ang sabi doon, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Amen. Yun ang sabi ng talata. Psalm 100 verse 4. Enter His gates. Alam niyo mga kapatid, maganda, papasok kayo dito, excited na tayo. May pag-aawitan na sa ating puso. May kagalakan na sa ating puso. May excitement na para makapiling ang Panginoon. Therefore, kung titingnan natin itong senaryo na ito, yung digmaan na pupuntahan nila, hindi nila nakita yung Moabites, yung Ammonites and Meunites. Ang nakikita nila, presensya ng Diyos. Amen. You know what happened? Okay. Sabi po sa verse, verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Amen. Habang sila'y kumakanta, habang sila'y nagpupuri, habang sila'y sumasamba, ang Diyos, diba, kumikilos. Sa mata natin, nakikita natin worshipers. And that's one part ng reality. Tama po ba? But the other side, it was God who's also what? Defeating the enemy. Amen. Ngayon pa lamang, kumikilos na ang Diyos sa problema mo. Ngayon pa lamang, may solusyon na ang Diyos sa mga pangangailangan mo. Amen. Amen po ba? Kaya nga, let us choose to be thankful and be a worshiper that brings praise sa Panginoon. The people worship even before the battle begins. And as they march, the singers go ahead praising God. And the enemy, makikita ninyo dito, sila mismo nagpatayan. Sila mismo ang nagpatayan. So sa kahulihan, therefore, the valley of Beraka, number 1, is a place of prosperity. Amen. Ano yung tunay na prosperity? Hindi maraming yung pera sa bulsa. Okay? Ang tunay na prosperity, sabi ko nga, nakikita mo ang Panginoon, nakikibaka para sa iyo, at ang resulta noon, pagpapala at mga karanasan na pwede mong ipagmalaki. This is also a place of praise. Ang Valley of Beraka, ito po ay lugar na kung saan ikaw ay nagpupuri. Hindi mo nakikita yung pwedeng gawin ng dyablo ng problema sa buhay mo. Ang nakikita mo, yung Diyos, kaya pinupuri mo siya. And this is also a place of what? Proclamation. Kaya nga sa end result niyan, yung mga bansa sa paligid nila, sinidla ng takot na sinasabi, iba talaga ang Diyos ng Israel. Kaya nga yung lupain during the reign of Jehoshaphat, nagkaroon ng tunay na kapayapaan.
By the way, yung peace, yung shalom, is also an indication of prosperity. Amen po ba? Alam po yun, inihanda ko rin po yung mensahe na yun. Ano po? Na ang isang kapahayagan ng prosperity ay yung meron kang kapayapaan. Amen. So nagkaroon ng kapayapaan. And there's a what? Proclamation of God's victory sa kanilang buhay. Hindi nila yung sinabi. Ito ay namasdan ng mga tao sa paligid nila. So, sa kahulihan, I would like to give you these things. Number one, ang krisis sa buhay ay magandang pagkakataon para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Do you agree? Hallelujah. Number two, ang tunay na pagpapala ay nakakamit sa gitna ng panganib at pakikibaka. It is not about exposing us to dangers and risks, but it is experiencing God above them. Hallelujah. Ang ganda noon eh. May risk, may danger, pero ang tunay na pagpapala, you are above this crisis in life. And God is there with you. Next, number 3, hindi natin kailangang patunayan ang sarili nating lakas at kakayahan kung naghahangad tayo ng tunay o totoong pagtatagumpay sa buhay. It's not about proving who you are. It is proving who God is in your life. Amen po ba? Number 4, umasa tayo sa magagawa ng Diyos at ng Kanyang mga salita. Number 5, napakabisa ng pagpupuri at pagsamba sa oras ng pakikibaka. Amen. Gawin po natin practice yan, mga kapatid. Hindi yung lahat na lang ng tao na aburido kasi aburido ka. May mga ganon no? May mga taong nakakaasa. Pagka may problema siya, gusto niya lahat na nasa paligid niya, problemado din. Hindi dapat ganon. Sabi nung ba't ka galit? Eh, nanay ko galit eh. Parang nakakahawa po kasi yun eh. So tandaan po natin mga kapatid, napakabisa ng pagpupuri at pagsamba sa oras ng pakikibaka. If you have battles in life, napaka-epektibo ng pagpupuri at pagsamba. Kung may problema ka, lalo ka dapat nasa pagsamba. Lalo ka dapat dumadalo sa mga gawain. Amen. Hindi sasabihin mo, tsaka ano lang, down ako. Hindi nga, doon ka nga kinakailangan sumamba sa Panginoon. Number 6, we praise and worship God, hindi dahil gusto ito ng Diyos, kundi ito ay kailangan natin sa buhay. The benefits of praising and worshiping is ours. Tandaan ninyo, hindi nadadagdagan ang pagka-Diyos ng ating Diyos kasi sumasamba ka. Kung sumamba ka o hindi, nananatili siyang Diyos. At walang benefit ang Diyos doon. Dahil kompletong Diyos siya. Ang totoo, kapag ikaw ay sumasamba, binibigyan mo ng magandang pabor ang sarili mo. Hindi nakukulangan ng Diyos kahit kailan. Kung absent ka, kung hindi ka nag-MTM, kung hindi ka sumasamba, He is still God. He remain God. He remain loving, faithful God. Yung kabuuan niya ng pagka-Diyos nananatili yun, hindi nababawasan. Whether nandun ka o wala. Therefore, kapag ikaw ay naglilingkod, kapag ikaw ay nagko-commit, kapag ikaw ay sumasamba, ikaw ang nadadagdagan. Ikaw ang pinagpapala. Ikaw ang nagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, kung walang magpupuring tao, sabi, di ba? Kahit mga bato, kayang utusan ng Diyos para magpuri sa Kanya. Amen. Lastly, ang Diyos ang nakikibaka para sa atin. Amen. Let's pray. Father God, we thank you. Because the battle is yours, O God. Hindi po amin. At nakita din po namin, Panginoon, yung bisa at ganda
kung ang aming tugon sa aming mga sitwasyon ay pagsamba at pagpupuri sa iyo. Na-realize din po namin, Panginoon, na may mga crisis sa buhay. And that is completely normal. And bilang mga mananampalataya, bilang tinawag mo, kahit pa sa pagkakataon na hindi na namin alam ang aming gagawin, pilit naming ilalaan ang aming pagtingin sa iyo lamang, Panginoon. Lord, kung may mga kapatid man ako sa oras na ito, they are overwhelmed with problems, difficulties. Kung may mga banta ng pag-atake, ng ano't iba't ibang mga problema, Panginoon, Lord, I pray for them. May this message, O Lord, magbigay sa kanilang kaliwanagan, magbigay din po sa kanilang katotohanan that their life, O God, and their battle is yours. Tulungan niyo rin po kami magpakumbaba, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magpahalaga sa iyong mga salita. Because this is where our confidence is built upon, sa mga pangako mo lamang, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng sipag, sigasig, bawat sandali, bawat araw, na magbasa ng Biblia, magbulay-bulay sa iyong mga salita, upang maraming mga pangako mo maimbak sa aming mga puso. Maraming mga salita mo, Panginoon, ang nahandoon sa aming puso na sa mga pagkakataon na kami natatakot, pipiliin naming manangan, maging confident sa iyong mga salita. Lord, just like King Jehoshaphat, we may not know what to do because we are overwhelmed, but our eyes are on you. Sa iyo lamang, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami sa bawat hakbang. At lagi po naming maranasan, Panginoon, yung Valley of Beraka, where true prosperity, blessing, ay aming nararanasan. Because you are there, Panginoon, proving na kami, Panginoon, ay nagtagumpay na dahil kasama ka namin sa buhay na ito. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. Palakpakan natin ang Panginoon.